Saging pamor. Saging pamor dong. Yan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay unang araw ng taon ng paghuhukay para sa taniman ng saging. Unang araw ng taon. Ngayon po ay January 4. So, isang taon na sila Dong Henry na naghuhukay. Ito po, ayan. Hanggang pa dun sa dulo. Malinis na uli. Ito yung dating nilinisan ni Coco Marte na nagkasukal uli. Ngayon ay nilinisan naman uli nila Dong Henry at tataniman na ng saging para hindi masayang yung paglilinis. May kapalit na tanim. So, nanguha tayo ng stick kasi kailangan ito na tanda. Tanda po ng pagbubutasan, paghuhukayan. Shout out po dyan sa aking ate dyan sa Davao de Oro. Yan, si Nini Hermosillo Organisa. Nanonood po sila lagi. Shout out po sa inyo. Ingat po lagi ate. At sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid. Lalo na sa aking mama at papa. Dyan sa Belmonte, Lac, Davao de Oro. Ingat po. So yung distansya po ng ating pong pagtatanim ay 3 metro po ang kanilang tabla. Yung lapad, yung distansya sa yan, pagitan yung lapad niya 3 meters. Tapos yung distansya naman sa yan, yung sinusukat ko dyan, yun po ay 2 metro. So 2 by 3 meters square, yun po yung distansya ng ating pong mga tanim. Ayan. So okay lang po na medyo magkalapit sila like 2 meters basta yung kanyang tabla ay malayo. So 3 meters po. Pag gawin natin yung 2 meter square, 2 meters ang square siya, ay malapit po yun. Pero kapag 2 meter by 3, yan, so at least mayroong mapasukan ng sunlight, direct sunlight yung puno ng atin pong mga lakatan. So okay po yan siya. Yan. So para po sa mga gustong mag-venture ng lakatan dito po sa Luzon, yun lagi kong sinasabi na ang mga saging po natin dito from Bicol. Nasat si Dong Henry, mabuti hindi ka na ano po ako dyan na lubog. Nangyari? May butas pala. May butas pala, oh. Mabuti hindi po ako na tusok dyan sa may matulis dyan. Yan, so yan, so yung mga saging po natin dito sa Bicol, starting kahit nga sa Leyte, sa Visayas, Tacloban, Catarman, galing pong Mindanao hanggang Maynila po yan, at siguro nakakarating yan ng Baguio, ganyan. So yun po ang isa sa mga naisip ko talaga. Oo, nandun na po tayo pagdating sa Baguio. Yun po yung minsan dahilan na hindi natin makuha kasi meron tayong fear. So tiwala lang tayo sa Panginoon, wala tayong magawa kung talagang mayroon na natural na kalamidad. Hindi lang man saging ang madadamage, pero hoping and praying na maging okay ang lahat. So yan siya. Naano ko talaga na magtanim dito sa Bicol kasi yung mga saging natin dito galing pang Mindanao.
So kung tayo po ay mayroon tayong tanim dito, alam nyo po, napakalaki po ang kabawasan, yung expenses po ng transportation, no? Yung from Mindanao to Bicol, kahit Bicol region lang, napakalaki na po yung bawas, tipid doon sa expenses natin. So yun po yung isa sa mga naisip ko talaga. Pangalawa, kapag ka mayroong masamang panahon, hindi po makabiyahe yung mga hindi makabiyahe yung mga barko po natin, mga roro. So ang mangyari po sa Mindanao, ito po ay madalas naranasan ng aking pong mga kapatid, yung mga kamag-anakan ko doon na sa saging. Mura po ang bili kasi walang biyahe ang barko. So pag walang biyahe ang barko, hindi makakatawid sa Surigao, hindi makatawid dyan sa may Katarman papuntang Matnog. Ang saging po ay napakamura dahil walang ang biyahe. Tapos yung mga yung mga naka-tracking na kumaga nakakarga pero hindi nakalagay na sa van, tapos hindi makatawid, alam nyo po, nahihinog na lang din po yan sa sa mga port. Kaya po binibinta na lang, yung iba nga binibigay na lang, yung iba naabutan talaga ng pagkabulok. So ngayon, kung dito sa atin lamang po tayo dahil anumang may bagyo, hindi makabiyahe, tayo po ay nasa mainland, kaya makakarating po tayo ng Manila. So yun po yung lamang natin. Baka masira yung pala mo. Masira po. Ilis mo na. Putol. Ilis mo na, Pong. Masira ngayon pa. Masira. Kakawat din yung sabing eh. Bato na pala dito. Diyan na.
Paano ba? Maulan na dong ah. Ito yung kalabaw. Maulan na dong.